Sa silid na puno ng tao, umakyat sa entablado ang pinuno ng Philip Morris International na kaitim na Amerikana. Kontrolado ang tono at perpektong slide. Noong araw na yon, inanunsyo niya ang isang bagay na hindi maiisip. Tutulong si Philip Morris na nagbenta ng Marlboro sa loob ng isang siglo sa mga naninigarilyo na tumigil sa paninigarilyo gamit ang bagong produkto. Totoo, mas malit ang mga sanggol ng mga babaeng naninigarilyo, pero kasing lusog sila ng mga sanggol ng hindi naninigarilyo at may ilang babae na mas gusto ito. May kumpanyang yumaman sa produktong alam nilang delikado pero itinanggi nila ng dekada. Ngayon, sila rin ang magbebenta ng solusyon sa inyo. Ito ang mga e-cigarette. Ang mga industrialista na nagpa-addict sa mga kliyente sa loob ng isang siglo, ngayon nagpapakilalang tagapaglikha ng hinaharap na walang usok. Kita mo ba ang kabalintunaan? Noong 2024 sa Pransya, ang merkado ng e-cigarette ay tinatayang 1.65 bilyong euro kada taon at patuloy lumalaki. Noong 2025, lagpas 3 milyong Pranses ang gumagamit ng vape araw-araw kahit may debate sa kalusugan at regulasyon. Sa 5 taon lumago ang merkado ng 30%, 1.65 bilyong euro para sa industriyang di pa umiiral. 15 taon na ang nakalipas, ngunit madalas itong di napapansin. Ang industriyang sinasabing magpapalaya mula sa tabako ay unti-unti nang nabibili ng mga kumpanyang gumagawa ng sigarilyo. Malalaki ang puhunan nila sa vape. Ngayon, hindi lang kasaysayan ng electronic na sigarilyo ang ikukwento ko, ipapakita ko rin kung paano. Industriyang nilikha para labanan ang kasamaan ay unti-unting sinakop ng mga nagtayo ng sariling imperyo. Isang kwento na parang Hollywood thriller, puno ng pagtataksil, sugal at tagumpay. Gaya ng dati, tatapusin natin ang video sa 2 business mindset na aral mula sa tahimik na pagbabagong ito. Tara na! Sa maliit na apartment sa Beijing, pinanood ni Onlink, isang parmasyutiko, ang kanyang amang namamatay sa kanser sa baga. Katulad niya, malakas din siyang manigarilyo. 3 pakete araw-araw. Nung oras na yun, hindi niya balak magtayo ng industriya. Simpleng paraan lang ang hanap niya. Inosente ang ideya. Paano kung mabigay natin ang nikotina na walang pagsunog ng tabako, walang usok, alkitran o carbon monoxide, singaw lang? Magsisimulang mag-eksperimento ang ating parmasyutiko. Sinusubukan niya paulit-ulit sa garahe. Binubuo ang mga prototype tulad ng baterya, likido, at sistema ng pagpainit. Noong 2004 nagparehistro siya ng patent at isinilang ang unang komersyal na electronic na sigarilyo. Simple lang ang konsepto. Baterya, lalagyan ng likido, glycerin, nikotina, pampalasa, at resistor na nagpapainit at naglalabas ng usok. Walang apoy kaya mas kaunting pinsala. Ang unang mga modelo ay dumating sa Europa noong 2000 at 7 2000 at 8 doon may nangyari. Bakit ito gumagana? Dahil ngayon, hindi na kailangang talikuran lahat ng mga naninigarilyo. Hindi ito patch, chewing gum na may nikotina o hypnosis sa likod ng silid. Ito ay sigarilyo na walang sigarilyo. Parehong galaw, parehong pakiramdam, parehong nikotina, pero wala ang 4,000 na nakalalasong sangkap na galing sa pagsunog ng tabako. Sabi ng Public Health England, 75% na mas hindi delikado ang aerosol mula sa sigarilyo kaysa usok ng tradisyonal na sigarilyo. Para sa milyon-milyong naninigarilyo, hindi ito laruan kundi pang emergency na labasan. Sa loob lamang ng ilang taon, umabot na sa mahigit 3 milyong regular na gumagamit ng vape sa France, kung saan mahigit sa kalahati ay dating naninigarilyo na tuluyang tumigil sa paggamit ng karaniwang sigarilyo. Noong 2024 umabot sa 1 bilyong euro ang halaga ng merkado, kaya kapanapanabik ang panahong ito. Di tulad ng tabako na kontrolado ng malalaking multinasyonal, ang vape ay nagsimula bilang isang independenteng industriya. Mula 2,000 at 10,000 at 15,000 mahilig, kabilang ang dating naninigarilyo, teknisyan at manggagawa ang sumubok. Magbubukas ang mga tindahan sa iba't ibang lugar, may e-commerce sa WordPress at sariling negosyante na gumagawa ng sariling likido. Sa 2024, magkakaroon ang Pransya ng 3,000 at 500 na pangunahing independenteng tindahan. Karamihan sa mga vapotage device ay inaangkat, lalo na mula sa China. Karamihan sa mga e-liquid ay gawa sa Pransya
at sumusunod sa mahigpit na pamantayan sa kalinisan. Partikular ang sertipikasyong AFNOR XPD, 73 para sa vape sector, isang batang lokal at independenteng industriya. Sa puntong iyon, ang vape ay parang anomalya sa modernong kapitalismo, tila nakakatakas sa mga higante. Alam nyo naman, laging malapit ang mga pating kapag naamoy nila ang dugo. Sa mesa, tinititigan ng mga namumuno ang mga numero. Taon-taon bumababa ang benta ng sigarilyo dahil sa buwis, plain packaging at mga kampanya laban dito. Pero sa kabilang screen, may isang graph na nagpapakita ng kabaligtarang kwento. Sumisirit ang vape at ang pagsirit na ito ay may mapait na lasa, ninanakaw nito ang kanilang mga customer. Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, lahat sila ay may parehong obserbasyon. May problema sila at may oportunidad. Hindi nila mapigil ang vape dahil tinatanggap ito ng gobyerno, tinatangkilik ng mga naninigarilyo, at itinuturing ng publiko na mas maliit na kasamaan. Kung papalitan ng vape ang tabako, mas mainam sila na lang din ang magbenta nito. May dalawang option sila, labanan o pasukin ito. Pinili nila ang pangalawa. Noong 2013, binili ng Imperial Tobacco ang mga patent ng inventor ng e-cigarette sa halagang 75. Dagdag pa ang 5 milyong dagdag para paunlarin ang electronic cigarette na J, na eksklusibong ibinibenta sa mga pluralista. Noong taon ding iyon, inanunsyo ng Philip Morris International ang pagpasok nila sa merkado ng electronic cigarette. Pumasok ang industriya ng tabako sa electronic cigarette at agad na nakakuha ng pondo. Sumasali na ang higanting tabako sa laban. Si Lorillard ay gumastos ng halos 120 milyong euro para bilhin ang Blue East Japan. Inilunsad ng Tobacco International ang Plume, isang device na nagpapainit ng totoong tabako para lumikha ng usok. Maraming kumpanya ng sigarilyo ang pumasok, pero hindi sila pinagkakatiwalaan ng mga vape user. Paano ka maniniwala kay Philip Morris sa usaping kalusugan, gayong kamatayan ang produkto niya sa loob ng isang siglo? Kaya nag-iba siya ng diskarte. Hindi na lang basta bumibili ng vape brands, naglalaan na rin sila ng malaking puhunan sa research. Inanunsyo ni Philip Morris na nag-invest sila ng higit 12 bilyon mula 2,000 at 8 para sa pag-develop ng smoke-free products. Para malaman ninyo, yan ang budget ng isang maliit na bansa kada taon, 12 bilyong dolyar. Para saan ang development na yan? Hindi lang klasikong e-cigarette, pati hybrid products. Ang pinainit na tabako ay mga device na nagpapainit ng tabako nang hindi sinusunog para maglabas ng nikotina at aroma. Ang pangunahing produkto, Ecos ng Philip Morris, ay gumagana at sobrang patok. Ang pag-usbong ng mga smoke-free brand gaya ng Ecos at Zyn ang nagdadala ng tagumpay sa Philip Morris. Ngunit narito ang pinakamalalang bahagi ng kwento. Aminado ang presidente ng British American Tobacco na ang paglago ng kita ng grupo ay dahil sa pagdami ng benta ng klasikong sigarilyo at mabilis na paglago ng mga produktong walang usok. Hindi nila pinalitan ang sigarilyo, dinagdagan lang ng produkto. Noong 2021 umabot sa 12.9 bilyon ang kita ng British American Tobacco. Sinasabi pa nga nila na naglagay sila ng mga information sheet sa 1 bilyong pakete ng sigarilyo para ipromote ang mga bagong produktong ito. 1 bilyong pakete. Layunin nilang panatilihing nasa kanilang ekosistema ang mga consumer. Nicotine. Kung titigil ka sa sigarilyo, walang problema. Narito ang vape, narito ang heated tobacco o kaya mga nicotine pouch. Hindi ka talaga makakalabas sa sistema. Ngayon, bagong laruan nila ang mga kabataan. Ang pinakamapanganib, may bagay na hindi masyadong sinasabi sa inyo. Hindi lang mga gustong tumigil sa yosi ang naaakit sa vape, pati na rin yung hindi pa nanigarilyo. Sa larong ito, kapag may kliyenteng 15 anyos, maaari mo siyang mapanatili ng 50 taon na hanap nila ang tamang sandata para dito. Makukulay, may lasa, at disposable na mga electronic na sigarilyo, tinatawag nila itong mga PUF. Sa loob ng banyo, 3 binatilyo na 14 anyos, isa sa kanila ay may inilabas mula sa kanyang bulsa. Mukhang sigarilyo pero hindi, PUF ang tawag dito. Maliit, makulay, disposable at may strawberry candy na lasa. Humitit siya, tapos ipinasa sa kaibigan niya. Sa kabila ng iniisip ninyo, dito, walang naninigarilyo, kaibigan. Noong 2023, 15% ng mga kabataang edad, 13 hanggang 16 ay nakagamit na ng PEUF,
At higit sa lahat, 47% ng mga 13 hanggang 16 na gumagamit nito ay dito unang nakatikim ng nikotina. 47%. Ang dating inaakalang tulong para tumigil ay naging daan na ngayon at mas malala pa. 28% ng mga gumagamit ng sigarilyo ay nagsimula muna sa PEUF. Bakit ito epektibo? Dahil lahat ay iniaayon para sa kanila. 82% ng mga kabataan ang naniniwalang mas astig ang PEUF kaysa sigarilyo. 64% ang nagsasabing ang mga lasa ang pangunahing dahilan. At 49% ang tumutukoy sa kasiyahan na dulot nito. Mga presa, barbapapa, bubblegum. Mura, makulay ang packaging, madaling bilhin kahit saan, at hindi halata kaya madaling itago sa bag o bulsa. Para talaga ito sa kanila. May PEUF na may 5% nikotina na malaki ang epekto, lalo na sa mga teenager na di pa naninigarilyo. Alam ng 84% ng kabataan na nakaka-addict ang PEUF, pero ginagamit pa rin nila dahil bata pa sila. Dahil ang pagkalulong ay hindi lang kemikal kundi pati kilos at nakasanayan, kapag nasanay ka rito, mahuhulog ka sa bitag. 23% ng kabataang PEUF users ay lumilipat din sa ibang produktong tabako o nikotina. Sunod-sunod ang mga pangyayari. Dahil sa paglaganap ng phenomenon, ipinagbawal ng Pransya ang PEUF sa batas noong Pebrero 24, 2025. Huli na ba? 73% ng kabataang 13-16 ay alam na ito. Kahit nawala ang produkto, mataas pa rin ang demand kaya lumalaki ang black market. TikTok, mga tagong e-cigarette, at nikotina sachet ang ginagamit bilang alternatibo. Tuwing may ipinagbabawal, may bagong lumalabas, kaya't sa inspeksyon, lumilitaw ang laki ng problema. Noong 2024 inspeksyon ng Direksyon General de la Concurrence, de la Consumación e de la Represión de Frauds ang 130 na establishmento ng vape. 65% ang may paglabag tulad ng bentahan sa menor de edad, di akmang produkto at sobrang nikotina. Malinaw ang larawan. Ang e-cigarette ay naimbento para iligtas ang mga naninigarilyo. Pero ngayon ay lumilikha na ito ng mga bagong naa-addict. Mga kabataang hindi naman sana maninigarilyo, ngayon ay gumagamit na nito. Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International. Sila pa rin ang mga iyon. Kaya ano ang natutunan natin sa buong kwento ng industriyang ito na dapat sana'y papatay sa tabako, pero ngayon ay nilalamon na rin nito? Mula sa pag-usbong ng mga puff, itong maliliit na makukulay na bomba na tumutarget sa mga bata gamit ang mga lasa ng candy hanggang sa pagsabog ng paggamit ng e-cigarette. Narito ang dalawang aral sa negosyo. Una, ang kumikitang negosyo ay umaakit ng mas malalaking kalaban. Dati, ang vape ay merkado ng maliliit, pero agad pumasok ang mga higante. Simple ang patakaran. Kapag successful ang negosyo mo, may mas malakas na papasok. Kaya simula pa lang, itanong mo, itatayo ko ba ito para mabili o lumaban? Kung hindi ka pipili, nilalagay mo sa panganib ang pagkatalo. Ang regulasyon ay salaan, hindi proteksyon. Kapag humigpit ang regulasyon, mas mahirap pumasok ang maliliit. Ang mga regulasyon, inspeksyon, at buwis ay pabor sa malalaking kumpanya. Kung nagsisimula ka, iwasan ang masyadong regulated na sektor o ayusin ang negosyo mo para makaiwas sa mga patakaran bago magtagumpay. Sa totoo lang, ang e-cigarette ay isang halimbawa lang. Ang parehong modelong ito na gawing isang solusyon ang isang bagay tapos magiging isang kumikitang pagdepende ay eksaktong pareho ng ginagawa ni Klarna sa ibang industriya. Ipinatupad nila ito para matulungan ang mga kabataang hirap magbayad. Kaya nag-alok sila ng installment. Hanggang sa mawala ng kontrol ang lahat gaya sa video.